Welcome sa Anli Kaalaman. Sa isang national park ng Costa Rica, libu-libong truck ang dumadayo galing sa isang orange juice factory para magtapon ng kanilang dumi o basura. Pero kahit na basura ang tinatambak nila sa lugar, hindi ito tinatago ng kumpanya. Dahil sa umaga pa nga nila ito ginagawa. Tila ba aprobado ng National Park ang gawain ito dahil hindi man lang sila pinipigilan ng mga empleyado. Sa kabuuan, tinatayang 12,000 tonelada na ng balat ng orange ang nakatambak dito. Malagkit, mabaho, nabubulok at nakakadiri. Ito ang kwento ng orange waste sa Costa Rica. Isang rivalry sa pagitan ng dalawang malalaking kumpanya at malaking labanan sa korte dahil lamang sa balat ng orange. Pero higit sa lahat, ang hindi inaasahan at gumulat sa lahat ay ang malaking pagbabago na naganap sa lugar matapos ang kulang-kulang 20 taon. Bago tayo magsimula, huwag kakalimutan na i-click ang like kung mahilig ka sa mga video na kagaya nito at mag-subscribe na rin para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Simulan na natin. Nangyari ang lahat ng ito sa Guanacaste Conservation Area, isang malaking lugar sa Costa Rica. Pero hindi basta-basta o random lang ang pinagtapunan ng mga balat ng orange. Kumbaga may lugar lang sa loob ng park ang pinagtatambakan ng kumpanya. Isa itong lupain na tila ba namamatay na. Hindi na lumalaki ang mga puno at natutuyo ang lupa. So parang wasteland talaga kung titignan. At marahil ito ang dahilan kung bakit dito tinatapon ng kumpanya ang basura nila. Pues malalaman natin mamaya. Ang Costa Rica ay isang magandang bansa at isa ito sa mga pinaka-biodiverse na lugar sa buong mundo. Isa lamang itong maliit na patsya ng lupa sa balat ng Earth pero nasa 6% ng biodiversity ang taglay ng bansang ito. Isipin mo kung gaano karaming species ng hayop at mga halaman ang meron dyan. Dito proud ang Costa Rica sa bansa nila. Pinaka-green, malinis at eco-friendly sa kalikasan. Walang masyadong polusyon, etc. Pero kahit na sa mga bansang kagaya ng Costa Rica, meron pa rin talagang bahagi ng lupa na kung tawagin sa Ingles ay barren. Sa Tagalog ay tuyo, patay, walang kabuhay-buhay. Kahit pa sa loob ng National Park, merong ganitong klase o bahagi ng lugar. At dito nga tinambak ng kumpanya ang mga basura at balat ng mga orange. Lahat ng tapon sa paggagawa ng orange juice. Hindi naman dating tuyo o patay ang bahaging ito, pero ngayon iilang puno na lang ang makikita dito. Bukod pa dyan, tinutubuan na rin ito ng mga damo, mga invasive na damo gaya ng African grass. Dahil sa isang siglo na ginagamit ng magsasaka ang lupang ito sa pagpapastol ng hayop gaya ng baka, bumigay na ang lupa at tuluyang nawalan ng nutrients. At para sa kaalaman, nasisira din ang lupa, nawawala ng nutrients at natutuyo kapag paulit-ulit itong ginagamit bilang sakahan o kaya ay pastulan ng mga hayop. At siya na nga, dahil sa pangit na nga ang quality ng lupa sa bahaging ito, tanging mga species na lang ng halaman na matitibay ang namamayagpag. Halimbawa nga ang African grass. Dahil dyan unti-unting nawawala ang mga native na halaman at damo sa lugar. Ang masama nito, ang mga African grass ay mabilis kapitan ng apoy tuwing dry season na pwedeng magresulta ng malawakang sunog na siya namang magre-resulta sa lalong pagkaubos ng ibang halaman sa lugar. Ngayon ang Del Oro Company sa Costa Rica ay naghahanap ng lugar kung saan nila pwedeng itapon ang waste nila galing sa paggagawa ng mga orange juice. Nagkataon naman na meron silang malawak na lote malapit mismo sa parke na wala naman silang balak gawing taniman. At dito na nga naisip na itapon ng mga orange pulp at orange peel. Unang naisip ng mag-asawang ecologist ng University of Pennsylvania ang ideyang ito, Dan Jensen at Winnie Holwax. Ang mag-asawa ay matagal ng researcher at technical advisors sa Guanacaste Conservation Area ng Costa Rica. Ang mag-asawang ito ay binuhos ang buhay nila para lamang pangalagaan ang mga unti-unting namamatay na rainforest ecosystem ng bansa nila para silang superhero ng Mother Nature. Simple lang ang kanilang kasunduan dahil nga may malawak na lupa ang Del Oro malapit sa National Park. Kung ibibigay nila ang ilang bahagi ng lupa sa parke, pwede nilang itapon ang basura nila galing sa orange sa ilang bahagi ng lugar na ito ng libre. Plain and simple, parehong panalo. Pero kung titignan, parang lugi pa nga ang Del Oro dito. Ang makukuha ng Del Oro sa sitwasyon na ito ay hindi na nila i-manage ang kanilang waste disposal. Cargo na nga ng National Park dahil sa kanila na yung lupa. Tama naman. Kaya naman, ano nga bang pwedeng maging problema? Ang mga natapong basura galing sa prutas ng orange ay successful naman hanggang sa lumipas ang kalahating taon nang magsimulang mag-iba ang itsura ng mga balat ng orange.
Ang mga orange waste ng kumpanya ay unti-unting nabulok, umiitim at syempre bumabaho. Ang nabubulok ay mabaho at siya ng problema. Ang mga taong nakakakita dito ay tila ba nasusuka, gabundok na nabubulok na material at nangangamoy sa paligid, insekto sa buong paligid at syempre hindi mawawala sa eksena ang mga uod. Hindi naman na nakakagulat na ganito ang magiging itsura ng lugar na ito, lalo na't hindi naman nila nilulubog sa lupa ang mga balat at orange pulp, tinatambak lang sa ibabaw ng lupa. Matapos ang isang taon ng pirmahan sa kontrata, nasa 12,000 tons na ng orange waste ang natapon sa lugar na ito at ang selos na kalabang kumpanya, ang Tico Fruit, ay nag-file ng kaso laban sa Del Oro na sinisira daw nila ang National Park ng Costa Rica. Ang Tico Fruit at Del Oro ay matagal nang magkalabang kumpanya, parang Coke at Pepsi sa mundo ng soft drinks. Kaya naman hindi na nakakagulat na gagawin ng magkabilang panig ang lahat para lamang mapabagsak ang kalaban kahit na wala namang kinalaman sa kumpanya nila ang ginagawa ng kalabang kumpanya. Ayon sa Tico Fruit, ang kontrata ng Del Oro at ng National Park ay isa lamang alibay para hindi sila makasuhan ng improper waste disposal. Ayon pa sa kanila, maaari nitong malason ang mga malalapit na ilog, makagawa ng masamang environment na pinamumugaran ng mga peste at mga sakit na related sa citrus, posibleng kumalat na parang epidemya. Ayon sa mga lawyer ng Tico Fruit, ang mga orange ay naglalabas ng mga toxic na citric acid, toxic oil, D-limonene na ayon din sa kanila ay isang delikadong carcinogen. Ang carcinogen ay mga chemical o substance na maaaring magdulot ng cancer sa isang tao o hayop kapag na-expose ng sobrang tagal. Kaya naman delikado nga ang mga bundok ng balat at laman ng orange. Pero sa totoo lang, bakit nga ba sobrang galit at seryoso ang Tico Fruit sa pagtatapon ng Del Oro ng dumi o kalat sa National Park? Ganun ba talaga sila ka-concern sa environment at sa mga tao? Pues sa tingin ko hindi naman. Sadyang kalaban lang talaga nila ang Del Oro. Yabang nyo ah. Bago pa nagsimula ang deal ng Del Oro at ng National Park, ang Tico Fruit ay nakapag-develop na ng sariling waste processing plant. Gumastos sila ng malaki para sa tamang disposal ng kalat nila, tapos mababalataan nila na nagtatapon lang ng kalat ang kalabang kumpanya tapos walang nagre-reklamo. Sino ba namang hindi manggigigil doon? Ang kapal ng mukha ano? Ang ending, isang media campaign ang sinimulan ng Tico Fruit para labanan ang isa palang eksperimento na ginagawa ng Del Oro at ng National Reserve. Planado ito lahat ng mag-asawang ecologist at alam nila ang magiging resulta nito. Yun nga lang sa kabila ng mga claim na safe at walang dapat ikabahala ang mga tao. Hindi lang ng mag-asawa, pati na ng mga grupo sa larangan ng environmentalist. Pinanigan pa rin ng Supreme Court ng Costa Rica na ipatigil ang eksperimentong ito. Hindi nagtagal, tinigil ng tuluyan ang pagtatapon ng mga orange waste sa National Reserve. Kahit na ang kumakalat na 100,000 dolyar na ginastos ng Del Oro sa kaso at legal services, walang naitulong. Sayang ang kwarta. Nahinto ang 20 years, sanang kontrata. Ang head ng Regional Environmental Agency na nakikipag-negotiate sa Del Oro ay nasibak sa trabaho. Kalungkutan sa panig ng mga environmentalist. Isa itong paalala na hindi lahat ng malinis na intensyon ay pwede nating gawin. Lalo na't merong mga malalaking risk ang nakasalalay sa proseso ng pagsasagawa nito. Ang kasong ito ay matagal nang nakalimutan. Wala nang nag-uusap-usap tungkol dito. Ni wala na nga nakakatukoy kung saang banda nakatambak ang mga balat ng orange. 16 years ang nakalipas matapos matigil ang eksperimentong ito. Isang grupo ng mga researcher galing Princeton University ang na-curious sa kasong ito at nais nilang i-check ang sinasabing damage na lugar. Binalaan sila ng mga lawyer ng Tico Fruit pero tinuloy pa rin nila ang paghahanap sa mga bahagi kung saan tinambak mismo ang mga orange waste. Nang dumating sa lugar ang mga fresh graduate ng mga researcher, hindi nila matukoy nung una kung saan talaga mismo tinambak ang mga basura ng Del Oro hanggang sa makita nila ang signboard na ito. Kaya pala sila nahihirapan na hanapin ang mismong pinagtatapunan ng Del Oro ng kanilang mga dumi at basura ay dahil nandun na sila mismo sa area at hindi nila napagkamalang yun na pala talaga yung lugar dahil sa kapal ng mga halaman doon. Ang dating tuyong lugar, walang masyadong puno at halaman ay naging ganito. Isang ganap na gubat o rainforest, 176% ang tinaas ng biomass ng lugar matapos ang 16 na taon. Habang nagtatalo sa korte ang dalawang magkaribal na kumpanya, ang agricultural waste ng orange ay unti-unti na palang pinapagaling at nire-restore ang gubat na dati ay nawawala na. Lumalabas na malaking amount din ng carbon ang naa-absorb ng bagong gubat na ito. Dahilan kung bakit makakapal ang canopy ng gubat at makakapal din ang mga punong kahoy na tumutubo dito.
Take note na hindi lang ang area ng pinagtambakan ng basura ang nagagubat, kundi ang buong area sa bahaging ito ng reserve. Ang dating gilid ng kalsada na tinitirikan ng signboard na ito na dati ay meron lamang mga patay na damo, ngayon ay nababalot na ng mga baging na papaligiran ng mga naglalakihang halaman at halos hindi na makita ng mga mananaliksik. Kinukumpara ng mga scientists ang gubat na tinambakan dati ng balat ng orange sa gubat na hindi apektado ng pangyayaring ito. Hindi naman sila nahirapan dahil kalsada lang ang pagitan nila. Lumalabas na mas makapal na gubat ang dating tinambakan ng orange waste. Mas makapal ang mga puno dito, mas healthy at mas maraming species ng puno ang matatagpuan. Dito din nila nakita ang isang fig tree na sobrang laki na 3 tao ang kailangan para lamang mayakap ang puno. Isang indikasyon na mas fertile o mas mataba ang lupa sa gubat na ito. Isa pang nakagulat na nakita nila ay ang pagkawala ng mga invasive na African grass. Nung una walang makaalam kung bakit ito nangyari dahil matitibay ang mga uri ng damong ito. Lumalabas na hindi nila kaya ang toxic ng balat ng orange. Dahilan kung bakit unti-unti silang naubos. At soon after, pinalitan ulit sila ng mga halaman na native sa Costa Rica. Ngayon, ang malaking tanong, paano nga ba ito nangyari? Paano ang isang lugar na kinalimutan sa loob ng halos 2 dekada na tinambakan ng kalat o dumi galing sa prutas ng orange ay naging isang malawak at healthy na gubat? Pues isa itong tanong na mahirap sagutin kahit mga scientist wala pang 100% na tamang sagot sa bagay na ito. Mahirap talagang paniwalaan na posible itong mangyari. Ang isang teorya ay dahil lamang sa African grass. Hindi nila inaasahan na kaya palang isuffocate ng balat ng orange ang mga African grass na matagal ng problema sa lugar. Ang makakayang gawin ng damong ito ay magsimula ng sunog, patay ang mga halaman, harangan at pabagalin ang paglaki ng mga puno sa gubat, palitan ng mga natural na halaman na tumutubo sa National Reserve at makiagaw ng nutrients ng lupa sa ibang uri ng halaman. Pero dahil naubos na nga ang mga damong ito sa lugar, unti-unti nakarecover ang gubat at mga halaman. Dahilan kung bakit bumalik ito sa dati nitong anyo. Subalit yan ay teorya pa lamang. Sa ngayon, ang kwentong ito ng orange peel ay binabalita ng mga ecologists at environmentalists sa buong mundo para ma-inspire ang iba pang mga nature conservation projects sa buong mundo. Isang tunay na successful experiment na pwedeng gawin ng mga tao para labanan ang climate change at global warming. Ang kasunduan sa pagitan ng Del Oro at ng National Reserve ay nangyari taong 1998. Ang nakaplanong lawak na lupa na ibibigay ng Del Oro sa National Reserve sa loob ng 20 years ay 2,965 hectares. Ngayon isipin mo kung ganyan kalawak ang natambakan nila ng orange waste sa loob ng halos 2 dekada. Baka nakagawa sila ng bagong Amazon forest sa Costa Rica nga lang. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood at huwag kakalimutang mag-like kung umabot ka sa point na ito. At palaging tandaan na ikaw ay mahalaga. Kita-kits. Totoo naman yun.